Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa post ni ex-Senator Ping Lacson sa kanyang social media account. Kung saan ikinumpare niya ang military aid na ibibigay ng US government sa Pilipinas compared to that aid na ibinigay na ng US government sa Taiwan. Okay? Ito, ang kanyang post. Compared to the $8 billion aid to Taiwan, the $500 million arms, palimos, arms, sinsilyo, to the 500 million arms to the Philippines is not even good enough to console an ally willing to share Taiwan's risk in allowing additional EDCA sites in northern Luzon to help facilitate movement of U.S. war materials and logistics in case of a China invasion. Okay, dagdag niya. Malaki pasalamat natin kay Representative Darrell Issa of California, so US Congressman ito, sa kanyang symbolic amendment para maambunan. Nung una, palimos, arms. Ito naman, ambun lang. Maambunan ang Pilipinas kahit $500 million. Kinumpara ko lang ang aid sa Taiwan dahil naalala ko ang dagdag na EDCA sites sa Isabela at Cagayan na klaro ang intensyon ay para malapit sa Taiwan. More than anything, I am expressing our country's dignity and self-respect. Ito, medyo malalim na post. May maanghang pasaring. So, ang pagkakaintindi ko dito, parang namamalimos tayo. Para tayong mga musmus na bata na maligaya na tayo, bigyan ng sinsilyo. O bakit sinsilyo? Yung $500 million, ano pa yan? Proposal pa lang yan. Pagdidibatihan pa sa US Congress. Samantalang yung $8 billion, approve na. Anyway, balikan ko yan mamaya. Gusto ko lang iparinig sa inyo ang balita sa Amerika na napanood ko ito kahapon. Tungkol sa US military aid sa Ukraine, Israel, and Taiwan. Ang Pilipinas, zero. Okay, pakinggan natin. Capital, after months of debate, the House has passed a $95 billion package that includes aid to Ukraine, Israel, and Taiwan. On this vote, the ayes are 311 and the nays are 112. The bill is passed. That majority of the package, nearly $61 billion, is earmarked for Ukraine. The passage of the bills come weeks after the Senate passed a mammoth bill with aid for Ukraine, Israel, and Taiwan, plus funding for border security. Speaker Mike Johnson refused to bring that bill to the floor, instead opting to pass three separate bills with aid for those three nations. It's an old military adage, but we would rather send bullets to the conflict overseas than our own boys, our troops. And I think this is an important moment, an important opportunity to make that decision. We allowed the House to do that, and I expect the Senate will make the same decision. In the Senate, Majority Leader Chuck Schumer. Okay. So, it's now a bill. Pasado na sa US Congress. 95 billion ang 61 billion para sa Ukraine. So, I am not sure kung yung $8 billion na sinasabi ni Senator Ping Lacson ay dito na, naisama na.
So kung $8 billion ang Taiwan, ang Israel is 26 billion. Okay? So, yan po ang priority ng US government, Ukraine, Israel, Taiwan. O nasaan ang Pilipinas? Yung 500 million per year na ayuda, magsisimula pa lang sa 2025. Ngayon, zero. Wala tayong wala man lang tayong ayuda kung meron man, I don't know, sinsilyo. Kaya nga, tawag ni Senator Ping is palimos, alms, ambon lang. So, i-compare mo yung risk involved, lalo na yung risk with Taiwan. Okay, yung sinabi ng Speaker of the House ng US Congress, it's an old military adage. It's better to send bullets into the conflict rather than our own troops. Ganyan ang ginagawa ng US government sa Ukraine. Tinatawag yan na proxy war. 61 billion, laki nun. Sinulsulan nilang mga Ukrainians. Niloloko kayo ng mga Russians. So, kumagat ang Ukraine, pumalag. O, di, in-invade ng Russia ang Ukraine. 3 years na yung gera. Ginagamit ng US ang Ukraine para labanan ang Russia, para hihina ang Russia. Ang US, nandun lang sa likod. Not a single American troops ay nandun sa Ukraine. So, yung Ukrainians, namamatayan, lumalaban. Ang Amerikano, happy, sige lang, giyera lang kayo. Ganun. So, ganyan din ang nakikita ko sa Pilipinas. Ginagatungan tayo na yung sigalot natin ng China, over West Philippine Sea, para tayo naman ang gamitin na lumaban sa China. Superpower yung China. Anong magagawa natin sa China? I'd like to make myself clear. Hindi pwedeng isurrender ang ating mga soberenya. Yung arbitral ruling, territorial waters natin talaga, paglalaban natin yan. Kaya lang, mas pabor ako sa approach ni PRRD noon na laylo lang muna. Dahil hindi natin kaya Diplomasya lang muna, usap-usap lang muna. Ngayon, iba na ang, ang magtatapang-tapangan na ang presidente. Na nung kampanyahan, sabi niya na never na hihingi siya ng tulong sa mga other countries, kay lalo lang isang bahing lang ng China or US, mawawala sa mapa ang Pilipinas. Ngayon, wala na, pinapasubo na tayo. Lalo na, nabanggit ni Senator Ping, yung additional EDCA sites in Northern Luzon. Anong purpose nun? Huwag nilang lukuhin ang taong bayan na hindi daw yun gagamitin para atakihin ang China or Preparasyon yan in case na ang China is atakihin niya ang Taiwan. Kasi talagang prangka-prangka ang China na anytime, basta darating ang panahon, kukunin niya balik ang Taiwan kasi probinsya ng China ang Taiwan. So, aatake o i-invade ng China anytime ang Taiwan. So, paano makareact ang US? Pinakamalapit, Northern Luzon, dyan sa Cagayan, Isabela, Batanes. Dine-develop na nila military base sa Batanes. So, ganun pa. So, ano yung risk involved? Nako, madadamay tayo sa giyera. So, anong benefits natin? $500 million. Okay. Bibigay yun sa atin. I-develop yun ng mga EDCA sites. In the end,
ang US pa rin makikinabang dahil gagamitin nilang kampo basis yung EDCA sites na yan. Hindi talaga 100% para sa Armed Forces of the Philippines yung 500 million per year. Kaya kalokohan. Kaya ang tawag dyan, palimos strategy. Nasaan na ang ating dignity, self-respect as a country? Wala na. Kasi ang nangyayari sa leadership ng administrasyong ito is para tayong nagmamakaawa sa US nga. Tulungan nyo naman kami, ambunan nyo kami. O, binibigyan tayo, sinsilyo, yun para din sa gamitin din personal interest ng US dahil dyan sila magkakampo, mag-base. So, salamat, Senator Ping Lacson, sa iyong nationalistic stand na dapat huwag tayong basta umasa sa US kasi lalo lang tayong mapahamak pag nakadikit tayo sa US. Sana babalik yung dati, yung panahon ni President Marcos Sr. Yun ang talagang independent foreign policy. Hindi hawakan ng liig ng mga Amerikano. Kaya pinatalsik nila ang Marcos Sr. Kala natin like father, like son, ito palang anak. Wala na. Nagpapahawak na ng liig sa mga Amerikano.